This is Crossroads Media. Most people do not realize na gumagastos tayo hindi na para sa sarili natin. Gumagastos tayo para sa validation ng ibang tao. From ideas that spark change to stories which inspire growth, we'll uncover what lies ahead and shape the future together. Welcome to What's Next with Jovit Moya. Hello! We are back, my dear friends, sa What's Next with Jovit Moya. Dito natin ina-unpack ang ating buhay, kinakalkal natin ang mga deep secrets na dapat nating pag-usapan, di ba? So mga kaibigan, let me remind all of you, lahat tayo may journey sa buhay, but you are not walking it alone. Nandito po tayo. Okay, so today, alam niyo mga kaibigan, we live in a highly, kumbaga, consumer-oriented society, di ba? Kailangan laging bago yung ganito natin, bago yung ganyan natin. Kailangan may pa-deliver tayo ng ganito, kailangan mag-shopping tayo. So, ang question, teka, are we not overspending? O, di ba? Minsan kasi mga kaibigan, nagsha-shopping tayo for several reasons. Some of us buy things just because we want to. Some of us buy things because may pinagdadaanan tayo. No? So yun ang outlet natin para maging masaya tayo. So yung iba naman sa atin, sinasabi, I work hard. I deserve this. Pero mga kaibigan, deserve ba natin talaga yan? O baka naman overspending lang tayo? Tandaan nyo mga kaibigan, iba-iba ang estado natin sa buhay. Iba-iba ang financial capacity natin. Hindi tayo pare-pareho. So, ang hirap yung nagtatry tayo mag-catch up dun sa ibang taong hindi naman natin ka-level pagdating sa liquidity ng kanilang bulsa. Di ba? Yan. Nowadays, mga kaibigan, kasi, whenever we buy things, lagi natin sinasabi, nako, deserve ko to. I work hard and I think I need a new iPhone. iPhone 27. Biro lang. Di ko na, I've lost count. Luma na po yung iPhone ko. So, hindi ko na alam kung ano yung bago ngayon. No? Some of us naman kailangan ko ng healing. Di ba? If our spending is self-care or baka naman talagang luho na, overspending, hindi na po makatarungan yung pag sinabing luho na. Di ba? So, itong episode na to, pag-usapan po natin ang balance ng treating ourselves right and syempre, yung ating financial responsibility sa sarili natin at sa pamilya natin. In today's society, my dear friends, especially dito sa Pilipinas, no? We often hear, ilang beses na natin narinig yan, deserve ko naman to, yan. Deserve mo yan, di ba? May mga ganon di ba? Sometimes kasi may tao, ay, bumili ako ng bagong kotse, tama ba yung desisyon ko? Magsasagot sa'yo, mga marites, mga kaibigan, naku, deserve mo yan. Laging yung deserve na yan. Overused yung deserve na yan. Yan ang naging national mantra natin sa Pilipinas, di ba? So pag may bagong tablet, may bagong iWatch, may bagong Rolex, pag tiningnan mo yan sa, kumbaga sa surface level, yung mababaw lang na pagtikit. Harmless, di ba? Harmless, pera naman niya yan. Di ba? Pakialam natin dyan, pera niya yan. So, gastusin niya. Pero mga kaibigan, sometimes, are we doing the right thing? Are we enjoying yung fruits ng ating labor? Or are we wasting the fruits of our labor? So yan mga kaibigan. So when does I deserve this become genuine self-care? Pag-usapan natin. Alam niyo mga kaibigan, kailan ba talaga? Gusto ko malaman Yun ang gusto natin pag-usapan. So feel free also to send comments. Alam niyo mga kaibigan, dito gusto namin marinig din yung mga comments nyo, masagot natin. Baka nga meron kayong punto de vista na hindi natin nakita. So, pag gusto ko malaman, yung kailan ba nagiging deserve ko to
At yan ay nakakatulong dun sa inner child natin. May mga ganun, di ba? Bibili ako ng action figure. Inner child ko yan. Di ba? Kahit na, di ba, dan libo ang presyo, di ba? Yun. So, share nyo naman mga experience nyo. Share nyo dyan sa ating comment section. So, when do you think that you bought something and talagang deserve nyo? Or kailan naman talaga luho lang, impulse lang, oh, I want that, I gotta have that. May ganun. Feel free to comment, mga kaibigan. Ha? Kasi, anyway, today, pag-usapan naman natin yung when does this mindset become tinatawag natin na financially unhealthy. Many Filipinos grew up seeing their parents struggle, naghirap. Ilang beses na natin narinig yung storya, naghirap ang magulang ko magtrabaho para mapag-aral lang ako. Marami tayong storya na narinig na ganyan, mga kaibigan. So, majority ng Pilipino nagpo-fall sa ganyang level. Hindi naman lahat pinanganak na mayaman, hindi naman lahat pinanganak na maganda ang kumbaga, estado sa buhay ng magulang. So, kung susuriin natin ang karamihan ng Pilipino, abay, nandun tayo sa talagang nag-struggle. Diba? At nag-work hard ang ating parents para naman mabigyan tayo ng mas hayahay na buhay kesa sa kanila. So, medyan yung mga parents na talagang dalawa-dalawa trabaho, di ba? May multiple jobs. Yung iba nag-abroad pa, umiwalay sa pamilya, sacrifice, di ba? Kasi to be financially stable as an adult, my dear friends, ibig sabihin niya meron kang sense of control dun sa paggastos mo. Diyan yung pwede mong pagalitan yung inner child mo and sabi mo, magtigil ka dyan. Wala tayong pera, mag-iipon pa tayo. May gano'n, di ba? So, for many Filipinos, kasi financial stability isn't just about money. It's also about dignity. Yung ating struggle sa buhay and higit sa lahat, yung kung paano natin maiaangat din yung ating pamilya. Kasi hindi naman natin ginagawa ito mga Pilipino family-centric. Yung mga trabaho natin, yung mga pagsisikap natin, portion lang doon yung para sa sarili natin. The rest of that is really, really for our family. So mga kaibigan, tandaan natin yan. Kailan natin sasabihin sa ating inner child, magtigil ka. Ang mga psychologists kasi, mga kaibigan, they call it social comparison theory. Meron silang ganyan. Human nature na sinusukat natin ang ating sarili, ang ating self-worth laban sa pagsukat natin doon sa ibang tao. Uy, ang ganda naman niya magbihis. Uy, ang ganda nung sunglasses niya. Uy, naka-Louis Vuitton siya. Comparison, kawawa naman ako. Diba? Lazada lang yung polo ko. Diba? Lazada lang yung t-shirt ko. Pero siya, naka-Louis Vuitton, naka-ganon. Mga kaibigan, let's stop comparing ourselves with others. Kasi kung ayaw mo magpahuli sa uso, kung ayaw mo magpahuli sa latest fad, something is wrong with you. So meron kasi sa ibang bansa, sa Amerika, tawag nga nila, keeping up with the Joneses, di ba? Kapag ang kapitbahay mo may bagong kotse, kailangan may bagong kotse ka rin. Kapag nakabili ng motor yung kapitbahay mo, kailangan may motor ka rin. Kapag yung kumare mo may bagong cellphone, kailangan may bagong cellphone ka rin, di ba? Pag meron tayong kasamahan na nakaangat ng konti, kailangan ipakita din natin na nakaangat din tayo. Ito ba ay magandang katangian ng Pilipino or ito ba ay katangian ng Pilipino na nagdudulot ng kahirapan sa atin? Kasi napabaon tayo sa utang, napupunta tayo sa kahirapan ng buhay para lang dun sa luho, para lang dun sa public image na hindi naman totoo. Diba, mga kaibigan? So, yung constant comparison natin sa kumare, sa kapitbahay, sa kaibigan, o kahit yung mga ina-idol natin, ito po ang nagpo-fuel ng desire natin para maging materialistic. Diba? Para maging materialistic. Alam niyo sa Biblia, bawal po yun. Kung ikaw ay gustong mamuhay bilang isang mabuting tao, kung ikaw ay gustong mabuhay bilang isang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang habulin po natin yung approval ng Diyos sa ating mga ginagawa. Hindi po yung approval ng ibang tao.
Di ba? So yung pagiging materialistic natin para makapagpasikat, yan po ay approval ng ibang tao. Pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi po yung ibang tao ang maghuhusga sa iyo. Hindi ba? So pag-isipan po natin yan, mga kaibigan. Di ba? Well, let's not feel left behind. So sometimes, ang Pilipino, nauuna pa yung aesthetics kesa dun sa pagiging practical. Kailangan maganda yung sapatos ko, kailangan maganda yung relo ko, di ba? Kailangan, yung nagpa-facial, nagpa-derma, nagpa-ayos ng buhok, di ba? Yung sa kilay, di ba? May ganun pa ngayon na nakikita ko di ba? And then we realize, na hindi natin pala na-realize, most people do not realize na gumagastos tayo, hindi na para sa sarili natin. Gumagastos tayo para sa validation ng ibang tao. Mga kaibigan, hindi na po yata tama yun. So you have to stop. You have to think in quiet solace. Analyze your life. Analyze your habits. Am I doing this really for myself? Or am I doing this really for self-image? Diba? Tuwing may bagong iPhone, haba-haba ng pila. Hindi naman sinesell ng iPhone yung technology nila. Alam naman natin na maraming phone na mas maganda pa technology. Kaya lang, ang binibenta talaga ng iPhone, yung identity na isa kang iPhone user dahil mahal ang iPhone. Diba? So, sinesell nila na yung idea sa iyo na kapag naka-iPhone ka na latest model, nakakaangat ka dun sa social hierarchy. Pero hindi po totoo yun. Kung talagang gutom ka pa rin at hirap pa rin ang pamilya mo, pagkukunwari yun. Huwag nating bilhin yung status, di ba, sa buhay. Yung iPhone status in your hand yan di ba? Kaya nga hinahype yan, mga kaibigan. Ako, yes, naka-iPhone din ako. Pero siguro 5 years old na yung iPhone ko. iPhone 12 pa yung gamit ko. Ilan na ba nagdaan? 13, 14, 15, 16. Dami na yata. Hindi ko naman kailangan duldulan na, oy, I'm better than you. Bibili ako ng bagong iPhone. Hindi po tayo ganun, mga kaibigan. There are more important things in life than materialistic showing off. Diba, mga kaibigan? When you use yung mga material possessions nyo to paint the story of who you are. But really, my dear friends, sa dami ng Pilipino, that's not really who we are. Huwag nating sayangin yung mga limited resources na natatanggap natin para sa luho. Because kapag nakapag-ipon tayo, di ba, mas logical yun kaysa magluho. Abay, mas maraming pwede mangyari sa buhay mo. You get a better education. Pwede ka mag-start ng negosyo mo. Di ba? Para mas marami kang pera. Pag mas marami kang pera, yun, afford mo na yung luho. Hindi na siya luho. Self-love na yun. Kasi afford mo na di ba? So, balikan natin yung deserve ko to mentality ng mga Pilipino. No? Yan po kasi yung deserve ko to. Sa totoo lang, rationalization niya. Yung may mga defense mechanism si Eric Erickson, di ba? Yung mga defense mechanism siya. Sabi niya, isa to yung i-justify mo yung impulsive behavior mo. Dinedenay mo sa sarili mo na meron kang impulsive behavior na luho. In short, niloloko mo lang yung sarili mo, mga kaibigan. Talaga naman, yung deserve ko to, hindi po totoong deserve mo yan. There are many ways to make you happy. You have to see the small things in life. Be happy that you have a family. Be happy that you're still alive. Be happy that you have a job. Be happy, diba? That you have friends. Be happy that God loves you. There's so many things to be happy about, my dear friends. Yung bumili ka ng bagong Rolex, di mo naman afford. Yung hulugan po niya, nakaka-cause ng stress. Hindi ka magiging happy dyan. Buwan-buwan, pinoproblema mo yan. Di ba? So, tanungin natin ang ating sarili. How do we know when we deserve it or when we don't? Most people, ang usual na kasunod ng I deserve it is because ang susunod na sentence doon, I worked hard for this. Yan, di ba? Kinukunwari natin na ito ay reward para sa sarili natin. Pero there are so many ways to reward ourselves. Ako, personally, hindi ako materialistic na tao. I don't buy new clothes. I don't
buy the latest gadget. Hindi ako nakikisabay sa uso. At higit sa lahat, I don't need expensive things. So, anong pinagagastusan mo, Jovit Moya? I prefer to spend yung tinatawag na experiences. So, pwedeng going up a mountain, skydiving, for example, or yung mga charity works namin sa Apostles of Christ Family Mission. Lakas nun, napaka-powerful way of making you happy when you do charitable activities para sa ibang tao. When you save lives. Yun, mga kaibigan, yun ang personal happiness ko. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko, deserve ko to be happy. 'Di ba? And I don't buy new things, 'di ba? So, yan kasi pag nakabili ka ng isang bagay, ginastify mo na deserve mo to. Nagkakaroon ng neurological changes sa brain mo, alam niyo ba 'yon, ha? For a short time, yung brain mo will release dopamine, 'di ba? Merong mga serotonin, 'di ba? Dopamine, other tinatawag ng mga happy hormones. Mga neurotransmitters to, 'di ba? Which tell you, "Uy, yeah, I feel good." May ganun eh. So yung drop ng dopamine na 'yon, mga kaibigan, what happens is babalik ka na naman sa pagiging miserable sa buhay mo. Tapos darating pa yung araw ng babayaran mo na yung credit card mo o babayaran mo na yung pinagkakautangan mo. Lalong mawawala yung happy hormones mo dahil tataas ang stress level mo. 'Di ba? Mga kaibigan, 'di ba? Sana hindi ko na binili ito. O, 'di ba? May ganun, merong buyer's remorse, 'di ba? Mga kaibigan, yung brain natin kasi is always craving for happiness. Kaya nga ang tao na addict dun sa ano yun, yung scatter. Kaya yung mga sugal online, kahit maliliit na mga winnings lang. Kung totoo, mas marami ka pang tinalo ron kaysa napanalunan. Pero once in a while, pinapapanalo ka nila kahit maliliit lang. Because yung maliit na yon, yung may mga lights na yon, minsan may sounds pa, all of those help you release happy hormones in your brain. Ang problema, pag nawala na yung epekto ng happy hormones. Hindi ko nga sa inyong mga kaibigan, ang dopamine only stays for a while. Hindi naman yan yung tuloy-tuloy lang, di ba? So sometimes, pag nag-wear off na yan, ayan na, marirealize mo na tama ba yung ginawa ko? Parang hindi ko dapat binili yun or hindi ko dapat ginastusan yun. Diyan naman papasok, para hindi ka mag-feel bad, diyan papasok yung deserve ko to. Yun yung defense mechanism mo para dun sa tinatawag natin na remorse, di ba? Para hindi tayo mag-feel bad, i-justify natin. In short, mga kaibigan, magsisinungaling tayo sa sarili natin. Di ba? And yan, paulit-ulit lang yan. Dahil nag-drop na yung dopamine, maghahanap ka na naman another way umakyat yung dopamine. Magsa-shopping ka na naman. And every so often, shopping ka na lang ng shopping. Kaya online, di ba? Pa-deliver. Bakit? Yan po ang tinatawag natin na reward loop, di ba? Yan. Minsan yan ang ginagamit natin na tawag dito, stress reliever. Pag meron kang traumatic event sa buhay mo, bigla ka lalabas, kain ka ng kain, hanggang nag-gain weight ka, or yung iba, shopping, inubos yung credit card. Tawag po dyan catharsis. The psychological word for that, yung term nila there is catharsis. Pero most of the time, hindi po laging tama yung ating cathartic activities, di ba? Ililinya din natin yan sa tunay nating kakayahan. At wag na wag tayo magsisinungaling sa sarili natin at sasabihin natin, deserve ko to. Ay naku, deserve ko to. Bakit? Kasi that's the only way na hindi tayo mag-guilty. Kasi meron din tayong konsensya. Yung konsensya natin, sasabihin sa atin ang katotohanan. Hindi mo kailangan yan, hindi mo dapat binili yan, at mas problematic pa yung maintenance yan. Diba, mga kaibigan? So that guilt is precisely there to temper our desires. Para naman, diba, mas-circumscribe natin ang ating desires and live it. So, ask yourselves, how can I now be financially responsible? How do we balance the need to enjoy life? Because we always need to enjoy life. And the responsibility of being able to save
for a rainy day. Kailangan mag-ipon tayo. Hindi natin alam, bukas magkasakit tayo o kaya kung sino man, di ba? So pag-aralan natin mabuti, meron pong tinatawag na need, meron tinatawag na want. Magkaiba po yan. Merong need versus want. So isipin nyo lagi, before you spend, bago kayo gumastos mga kaibigan, isipin nyo, kailangan ko ba talaga ito? O baka naman gusto ko lang ito? Dahil papasikat ako na kaya ko rin makipagsabayan sa mga kumare ko o kumpare ko o tropa ko, di ba? So mga kaibigan, isa pang tanong, binibili ko ba to dahil gusto ko lumigaya dahil nai-stress ako? Minsan, hindi naman practical yung ginastusan natin. Diba? Let us ask these questions and answer them honestly. Tanggalin natin yung kasinungalingan na deserve ko to. So, temporary lang po yan. So, let us temper our impulses. And please, feel free. Comment kayo dyan sa atin. Kasi sinasagot naman natin yung sa comment section. No? So, feel free. So, one of the other topics here for today is pag-usapan naman natin ano yung mga possible solutions natin. So, tandaan nyo, budgeting is very, very important. Diba? Sabi ko sa inyo, before you spend, plan for it financially step by step. Can I afford to save this much every month? Depende sa sahod ko. So, babalansin mo yung sahod mo. Ito yung para sa kuryente ko, ito sa upa ko, ito yung sa pagkain ko, ito yung para kay nanay, ito yung para sa kapatid ko, itong matitira, ito yung para sa akin. Imbis na makipag-inuman ako every Friday, iipunin ko to dahil ito ang pambibili ko ng bagong cellphone. Mas reasonable yun, diba? Kasi financial planning yun. Anong nawala? Yung inuman. Di mo naman kailangan malasing sa buhay, mga kaibigan. Doon ako nag-e-enjoy. Yeah, pero yun ang gastos na walang balik. Okay ba yun? So, kailangan yung budgeting natin, yung guilt-free. Yeah, have a guilt-free budget. Sometimes all you need to do is to pause. Yeah. So, use your head. Kaya nga nandito ang utak natin, mga kaibigan. Use your head. So, remember also, mga kaibigan, yung Filipino values natin, di ba? Yung mga ninuno natin, meron silang bayanihan system. Hindi naman sinukat ang pagkatao nila dahil sa ari-arian nila. Sinukat ang pagkatao nila kung sino-sino ang mga natulungan nila. May bayanihan, nagtutulungan sila. Yun ang kasukan. Si ganyan, madaling, magaling yan. Napakabait yan, tumutulong yan. Mas okay yun. Kaysa, si ganyan, bumili nga ng bagong relo. Naka-Rolex nun, 2 milyon. Pero hanggang yun, nuhulugan pa rin. Wala na nga makain. Di ba mga kaibigan? Di ba? So, yun po yung tinatawag natin na community perspective. Be good. You can get validation from people by being a good person from deep inside. Do good things. You do not need material things to prove your worth. Di ba? So, wag po nating sabi nga ni sociologist Dr. Brown, si Brené Brown, sabi niya, joy must come from gratitude. Joy, yung kaligayahan, mas powerful yan when it comes from being grateful. Sa pagte-thank you. Lord, salamat, buhay pa ako. Lord, salamat today, tinanggap ako sa trabaho ko. Hindi po nakukuha ang kaligayahan sa pagkukumpara sa sarili mo sa iba. Doon ka nagiging miserable. At pag naging miserable ka, dyan nag-uumpisa yung pakikipag-gano mo. Nagka-catch up ka. Meron siyang ganito, may ganun. Hindi mo alam, mas malaki pala sahod ka sa'yo. Or may tita pala siyang nasa abroad na nagpapadala ng pera sa kanya. Pero ikaw, wala ka namang ganun. So ang ending, ikaw ang nagdudusa financially, ikaw ang magdudusa sa buhay. Diba? Yan, mga kaibigan. So, in summary, we don't need to keep up with the Joneses. We don't need to keep up with our own healing. Diba? Ganon lang yun eh. So, pag-isipan natin really, my dear friends, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tao na may value? Di ba mas maganda yung value dito? So, wag natin itanong na, do I deserve this?
Will this bring me happiness or peace? Sa totoo lang, i-realize din natin na panandalian lang din yan. May bago kang sapatos, panandalian ka lang masaya. Mamaya hindi mo na pinapansin yung sapatos na yan. So when we treat ourselves, let us weigh muna our options. Let us pause and then decide. So my dear friends, always pause, always wonder, and always ask, what's next? This is Crossroads Media.